perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray, hopefully, na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre, as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oo, wait. Kaya naman pala. Bakit wala pang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutak na po yung braids ko. Pero ayan nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutak pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po. Ayun. Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also, kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next year. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sally and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin siya direct chat na sa next movie niya, kasama talaga kami. Tsaka idadagdag ko lang na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow! Yes. Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yellow naman ang hair ko that time. Palitan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, kasi kami dalawa ni Lovely, magkasawa kami every time magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami na parang... Bakit? Sige, ipa-explain mo nga sa amin. Okay, Mo sa amin. ako mag-explain. Ayan na. Kasi si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi Meron. Guys, ang best. Sorry guys, sorry mga Kim Pao. So may eksena kami. Nagaganon-ganon si Kuya. Tapos tinignan niya ako na ano? Sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nalaman dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, Wilma Lynn. Tinitignan ko silang dalawa, very fairness naman kay ate, hindi makatagal pag tinitigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At aaminin po namin dito lang. Diba? Miss Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Sorry, dalawa hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Bench dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Di ba kasi talaga yung nagtitig ni Pao Ay! Tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Ano yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely? Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yan. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, yun. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Hindi pa siya magsalita, pero parang may pinapahiwatig yung mga eyes. Because eyes is the winner of the soul. Ano Nakita ko na yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala. Siyempre sa eksena namin, parang feeling ko yun yung charm niya as a person. Na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, Expressive. alright. Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Yeah. Okay, Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarmino mamaya, magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight.
ng Marisol Academy tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yung direct? Ikaw kasi direct. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na pwede naman bang palitan tong salitang? Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper Okay. or 20s. Hindi rin or siya, conservative siya. conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSP talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun. So, pinasok ko na yung sarili ko kay Sari Cookie. Nag-iba na yung character name mo. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Katawa. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala? Oo. Siguro parang para sa akin, parang noble sacrifice siya kapag ginawa mo yan, di ba? Parang feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang ayokong ipagkait sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sermino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yan, mga 38 dito. Sa support talaga sila sa akin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, like ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong senaryo? Totoo Yung totoo, hindi sa eksena sa pelikula. Kinili. Yes, kinili. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang mo lang. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya akong pasalubong Okay. kanina. After showtime. From? From, wag na, Julie's Bake Shop kasi ako. Yung mga nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat Binigyan kami ko rin sila. binigyan. Yun lang. Ayun, at least, At least hindi sa ihi kinilig. So, I mean, si Kim yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, sa nonchalant Kim. Hindi naman pa, Sir Don. Sa amin kasi mga lalaki, parang di ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko kung siguro, ayun. Yung background music ko. Ganun ba? Siguro pag nakikita ko sa baonan ni Kim na may gulay. Tapos walang halong karne. Parang, uy! Medyo kinikilig. ilig siya dun sa cook namin. Yes, Hindi, sabi. malaking bagay because di ba para maisip lagi ni Kim si Pao na Kasi nag-adjust ng baon. Adjust. Adjust baon. talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Thank you very much. Ayun na lang muna, MJ. Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim, you worked with Paolo Salinlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's the new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned.
Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Lin lang, sobrang serious, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Avellino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so mahihiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba yung, wala, paano ito isa lang atake ko? So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng content. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust taon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo, lumibel tayo sa isang Paolo Avellino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na nga eh. Parang any moment sasabog ni Steve. Okay. For Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did